The Department of Justice tiniyak na maglalabas pa rin ng resolusyon sa reklamong plunder laban kay former Representative Rizalde Co kahit pa hindi ito bumalik ng Pilipinas. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ukol sa reklamo plunder na kinakarap ni former Ako Bicol Party List Representative Zalde Co. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kasalukuyang isinasa ilalim ito sa preliminary investigation ng prosekusyon may hawak sa naturang reklamo. Aniyaya, ang status ng preliminary investigation ay with pending incidents pa kung kaya't hindi pa rin tumitigil ang investigasyon sa plunder case laban sa dating mambabatas. Kanya namang ibinahagi na mayroong 60 araw ang panel prosecutors para ilabas ang resolusyon hinggil sa reklamo buhat ng maihain ito sa tanggapan. Subalit git niya, marami pang maaaring mangyari sa loob ng nabanggit na bilang ng mga araw sa pagdetermina ng prosekusyon o pag-iimbestigang isinasagawa. Posible kasing umabot ng 70 araw sapagkat extendable raw ang pagresolba sa reklamo ng 30 araw matapos ang 60 araw sa unang nabanggit. Kanyang sinabi na hindi ito malabo mangyari lalo na kung ang reklamong nire-resolba ay masyadong komplikado. The plunder case against Zalde Co, yes, it's there are pending incidents currently, so it's still under investigation. Okay, as to when po ma-submit yung release yung resolution, let's remember na may 60 days po from the time that the case was filed for the prosecutors to resolve the matter. So if the case was filed January 5, which it was filed on that date, then 60 days after po yung deadline. So anything in between that, marami po pwedeng mangyari, di ba? As long as within 60 days, ma-resolve yung kaso. And in fact, that's even extendable by 30 days for complex cases under the rules. Ibinahagi naman ni Justice Spokesperson Martinez na ang tinatawag na pending incidents ay patungkol sa maihahaing pang motion may kinalaman sa reklamo. Ngunit aminado ang tagapagsalita na tanging ang prosekusyon lamang ang makapagsasabi sa kung anong mga kinakailangan pang isumite o status ng reklamo. As far as I know po, pending incident lang na different motions. Yung kailangan submit, I cannot answer that because only the prosecutors po would know kung ano yung mga, what's really going on. There are so many moving parts po kasi. So, and that applies not just to the whole flood control issue, but to each and every case na pending before us related to that, to those anomalies. Ngayon pa man, pagtitiyak ng Department of Justice na matutuloy pa rin ang pag-i-issue ng resolusyon kahit pa hindi bumalik o magpakita ang dating kongresista na si Zalde Co. Ayon kay Justice Spokesperson Martinez, hindi na hihintayin pa ng prosekusyon ang pagbabalik nito para lamang maresolba ang naturang reklamo. Personal na desisyon anya ni Zalde Co kung ito'y magsusumite ng kontrasalaysay o counter affidavit sa reklamong plunder na kinakaharap. No, hindi po. We do not need to wait for Mr. Zalde Co to return here. If he does not wish to file his counter affidavit, that's his choice. The prosecutors will not be bound by his decision because again, we're working with a timeline of 60 days. So kung hindi po siya nag-submit, then the panel will resolve based on whatever evidence he submitted or lack thereof. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.